Welcome to Miss Galye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Ikalimang buwan simula nung mag-anunsyo ng quarantine sa bansa. Kung kaya't ganun na lamang maburyo si Jezzel. Isa siyang sikat na model. Ngunit dahil sa kinakaharap na krisis ng bansa ay nahinto ito. Karamihan sa mga trabaho at business ay nahinto. Kasama na dito ang modeling agency na pinagtatrabahuhan ni Jezzel. Hindi rin siya makagala at hindi rin makabisita sa mga kaibigan niya. Nakakulong lamang siya sa kanyang bahay mag-isa. Nagsawa ni rin siya sa paulit-ulit na panunood ng mga pelikula at kung ano-anong mga movie sa kanyang TV at tablet. Halos araw-araw ay paulit-ulit na lamang ang kanyang routine. Kumain, manood, ehersisyo at tulog. Si Jezzel ay isang masasabing independent woman. Maaga siyang nakapagtrabaho dahil ginamit nito ang biyayang ganda na pinagkaloob sa kanya. Hindi na itinuloy ni Jezzel ang pagkukolehiyo. At second year college lang ay naisipan na niyang huminto dahil sa isang malaking oportunidad sa kanya. Ito ay ang pagmomodeling niya sa isang kilalang agency. Binigyan ng malaking offer si Jezzel dahil nakitaan nga ng agency ang kanyang potensyal na sumikat. Ikaw ba naman ang mistisahin ng itsura? Pati katawan ay panalo sa paningin ng nakararami, lalo ng mga kalalakihan. Dalaga pa si Jezzel. Sa edad na 22 ay wala pa tong nobyo. Isang dahilan ng pagiging single ang dalaga ay dahil focus lang to sa trabaho para makapag-ipon pa. Mag-isa na lang kasing binubuhay ni Jezzel ang sarili dahil maagang nagkawatak-watak ang kanyang pamilya dahil sa paghihiwalay ng mga magulang. Simula noon ay naging magulo na ang buhay nila. At kung saan-saan na lang siya napapadpad. Minsan sa tiyahin, minsan naman sa lola. Nagpasya si Jezzel na ipagpatuloy ang pag-aaral noon. Ngunit nang maramdaman ang hirap ng isang working student, ay nagpasya na nga itong huminto. Lalo pa't mayroong mas malaking oportunidad sa kanyang buhay. Mabilis sumikat si Jezzel dahil nga sa mistisahin nito kumpara sa mga katrabaho niyang model. Ngunit habang tumatagal ay lalong nagiging problema sa kanya ang pagsikat niya. Lalo't parami ng parami ang mga lalaking gustong manligaw sa kanya. Kahit nga sa pamamasyal lang sa kalye ay panay ang sipol sa kanya ng mga matatandang tricycle driver. Wala namang kaso yun sa dalaga. Lalo't may tinatago din tong kapilihan. At syempre, ang tipo niyang lalaki ay yung kayang ibigay ang aliw at pangangailangan niya bilang babae na higit pa sa iba. Isang tanghali, pagkatapos kumain, akmang-uhugasan na niya ang pinagkainan. Ngunit napansin niyang tila barado ang lababo. Ayaw lumubog ang tubig na nakalagay dito. Kung kaya't nagtangkang tumawag ng tubero si Jezzel. Ngunit dahil sa perwisyong dala ng pandemya, ay wala siyang makuhang mag-aayos ng kanyang lababo. Ilang numero pa ang sinubukan niya. Tumingin sa directory at internet, ngunit lahat ito tumangging tanggapin ang trabaho dahil mahihirapan daw silang makapunta sa lugar dahil sa higpit ng mga checkpoint sa kalsada. Dahil walang makakapunta, ay naisip ni Jezzel na baka mayroong malapit sa lugar niya na pwedeng mag-ayos. Naalala niya bigla ang isang ginagawang bahay sa tapat niya na noong isang linggo lamang ay nagsimula na ulit ang trabaho. Natigil kasi ito mula nang mag-anunsyo ng lockdown ng gobyerno. Ngunit kamakailan lang ay nagbalik trabaho na ang mga workers dito. Sa isip-isip ni Jezzel ay panigurado ay merong marunong mag-ayos sa kanila ng baradong lababo dahil puro mga construction workers ang mga nandun. Nagsuot ng maiksing short at spaghetti strap sando top si Jezzel.
Pero madalas ay nakapanloob lang siya sa bahay dahil wala naman siyang kasama. Tsaka siya nagsuot ng face mask at saka lumabas. Pagdating sa lugar ay agad nagtawag ang dalaga. "Tao po!" "Excuse me?" sigaw nito. Walang tao sa unang palapag ng gusali. Marahil nasa itaas sila dahil may ingay na galing doon. Nilakasan pa ni Jezel ang pagtawag sa kung sino mang tao ang nandito. Ngunit wala siyang narinig na tugon, kung kaya't napilitan siyang pumanhik sa kakabuhos lamang na hagdan ng ginagawang bahay. "Hello? Excuse me po? Ay, taga dyan po ako sa tapat," mahinaong sabi ni Jezel. Natigil ang nasa 8 hanggang 10 taong nagtatrabaho sa pagsasalita ni Jezel. Ang iba ay nag-aasintada at nagpapalitada. Ang iba naman ay naghahalo ng simento, buhangin at graba. Ngunit lahat ay natigil kay Jezel. Lahat lumapit sa kanya. May isang sumipol. Lahat naman sila ay napatingin sa napakagandang katawan ng dalaga na hindi nila inaasang masilayan sa oras ng kanilang trabaho. Dahil naka-face mask, tingin ni Jezel ay di siya kilala ng mga karpintero. Ipinaliwanag niya ang kanyang pakay at pagkatapos, ang foreman nila ang sumagot. "Meron namang marunong mag-ayos ng baradong lababo sa amin, ma'am. Pero may dapat pa kaming tapusing trabaho. Minamadali na kami ng may-ari ng bahay," sabi ng mason na siguro ay nasa 50 anyos na hindi maalis ang tingin sa kanya. Malalim ang suot na puting sando ni Jezel, kung kaya't magandang tanawin ang kanyang dala sa mga mata ng karpintero. "Sige na po, kahit tingnan nyo lang, magbabayad naman po ako pagmamakaawa ng dalaga. "Sige na boss, kawawa naman si Mamo," udyok ng isa sa mga naghahalo ng simento. "Oo nga boss, ako nalang gagawa. Mahirap tanggihan yung mga ganyan kagandang babae," sabi naman ng isa. Matapos ang sandaling pag-uusap at pag-aareglo, ay napagpasya nilang si Raymond na ang mag-aayos sa lababo ni Jezel. Isang lalaki na siguro ay nasa 40 anyos. Nakasampay ang t-shirt sa balikat nito at nakasuot ng maong shorts. Matigas din ang katawan ni Raymond, pero tila may katabaan ng tiyan. Matangkad din to, kung kaya't hanggang tenga niya lang si Jezel. Pawisan si Raymond ng mga oras na yun, kung kaya't pinunasan niya muna to tsaka sinabing, "Okay lang po ba ma'am na huwag na akong magdamit? Nakalimutan ko kasing magdala ng extra t-shirt ngayon. Puro pawis na po yung t-shirt ko "Oo naman kuya, ano ka ba? Ako nga dapat mahiya. Inabala ko pa kayo," sabi ni Jezel na tila natuon ng pansin sa matipunong itsura ni Raymond. "Halika na po," aniyaya pa ni Jezel at pilyang napangiti pa ang dalaga sa likod ng maskarang suot. Nang makarating sila sa bahay ni Jezel, agad inalis nito ang face mask at nagpakilala kay Raymond. "Manong, Jezel nga po pala," sabi ng dalaga. Nagulat si Raymond sa napungaran. Jezel?" Nanlaki ang mata ng construction worker nang makilala ang dalaga. Napangiti lamang si Jezel at tumango. "Sabi ko na nga ba parang pamilyar talaga kayo. Napakaganda at sexy niyo po ma'am. Sayang, naiwan ko yung cellphone ko sa kabila. Magpapapicture sana ako." Natawa na lamang si Jezel. "Okay lang naman, mamaya na lang po pagkatapos," sabi Jezel at saka nagtungo sila parehas sa kusina. Dahil nauuna si Jezel maglakad, malayang napagmasdan ni Raymond ang nakakaakit na likuran ng dalaga. Nang makarating, ay agad siniyasat ni Raymond ang lababo. Kinailangan niyang humiga sa ilalim upang makita ang problema sa tubo. Si Jezel naman ay nakatayo at tinitignan siya habang ginagawa to. Dahil sa pwesto ni Raymond ay hindi nito maiwasang mapalingon sa legs ng dalaga.
kaya lalong hindi ito makafocus ng mga sandaling yon. Manong Raymond, ano ang problema? Barado nga ma'am, kailangan kong tanggalin tong pipe at linisin. Ganun po ba? Gaano katagal po kaya? Matagal na siguro 1 oras ma'am. O hindi naman siguro abutin ng ganun. Ganun ho ba? O sige po, iwan ko muna kayo dyan ha, maliligo lang ako. Sige po ma'am, ako nang bahala dito. At siya dumiretso sa banyo si Jessel, nakatabi lamang naman ng kusina. Maya-maya pa ay narinig na ni Raymond ang pagsindi ng shower. Biglang may kalokohan tuloy itong naisip, ngunit nag-alinlangan to dahil kilalang modelo ang dalaga at baka mapahamak siya at ang kanyang trabaho sa isang maling kilos niya lamang. Ngunit di matiis ni Raymond ang sinisigaw ng kanyang sarili, kaya bumangon siya at sinundan ang dalaga. Napansin niyang hindi nakasara ang pinto nito kung kaya't unti-unting binuksan niya to at dinungaw niya ang loob. Malabo ang imahe ni Jessel dahil may glass door ang shower. Ngunit hindi man aninag ang dalaga, ay lalo lamang tong nagbigay motibo pa kay Raymond. Ilang saglit pa, pinagmasdan ni Raymond ang dalaga sa likod ng glass door bago bumalik sa trabaho niya. Maya-maya pa ay lumitaw na si Jessel mula sa banyo na nakarob at nakapulupot ang tuwalya sa buhok. Kuya, okay ka pa dyan? Pag may kailangan ka po sabihin mo lang ha. Sabi ni Jessel sabay akyat, papuntang kwarto nito para mag-ayos. Okay lang po ma'am, sagot ni Raymond. Ngunit sa isip-isip niya ay gustong-gusto niyang sundan si Jessel sa kwarto at pagtangkaan ng kung anong kalokohang naiisip. Makalipas ang ilang minuto ng pagiging abala, ay biglang lumapit si Jessel kay Raymond. Lumuhod ito at bahagyang dinungaw ang lalaki sa ilalim ng lababo. Manong, break ka muna dyan. Gusto mo ng pineapple juice? Mabait na alok ng dalaga. Sige ma'am. Nakakahiya naman, nag-abala ka pa. Hindi na nakatanggi pa si Raymond. Bumangon to at nagpunas ng kamay at saka uminom ng juice. Para ganahan po kayo. Nakangiting asar ni Jessel. Hindi alam ni Raymond kung anong gana ba ang iniisip ni Jessel kung kaya't natawa din to. Nagkwentuhan ang dalawa habang umiinom. Bangong-bango naman si Raymond kay Jessel habang nag-uusap sila. Pagkatapos ng mixing siesta ay nagbalik trabaho na si Raymond. Si Jessel naman ay nagpaalam na rin at umakyat sa kwarto nito. Tawagin niyo na lang po ako pagkatapos niyo, sabi pa nito. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay natapos na ni Raymond tanggalin ang bara sa lababo. Sinubukan niyang buksan ang gripo at umagos na nga ang tubig. Nagugas to at naghilamos sa inaayos ng lababo bago tawagin si Jessel upang magpaalam. Ngunit kahit anong sigaw nito ay walang sumasagot sa kanya. Kung kaya't inakyat niya ang hagdan ng bahay at hinanap ang kwarto ni Jessel. Pagkabukas ng isang pinto ay nadatnan niyang nakaandis lang ang dalaga habang nanunood ng movie. Nagkagulatan ang dalawa, ngunit pareho silang tikom ang bibig. Nagtakip agad si Jessel ang sarili gamit ang tuwalya dahil sa hiya. Pinasag naman ni Raymond ang katahimikan. Pasensya na po sa abala ma'am. Naayos ko na po kasi yung lababo at kukunin ko lang ho sana yung bayad. Sorry po ulit. Nauutal pa na sabi ni Raymond na hindi pa rin naaalis ang pagkabigla. Si Jessel naman ay tila nahimasmasa na rin at agad nagsalita. How about extra service manong? Malambing na tono nito. Po? Takang tanong ng construction worker. Nahuli kong pinuntahan mo ako kanina habang nagsishower ako. At kanina ka pasulyap ng sulyap sa akin. Saad ng dalaga. Pasensya na po ma'am. Ang ganda niyo ho kasi. Hindi ko humapigilan. Pasensya na. Takot na humingi ng pasensya si Raymond. Kaya biglang natawa si Jessel. Ano ka ba? Ayos lang yun. O eto na.
At tinanggal ni Jessel ang lahat sa kanya. At unti-unting nahulog yun sa sahig. Tila naparilasa naman ni si Raymond. At sa puntong yun, hindi na alam ang gagawin. Kumuha naman ng pera sa pitaka si Jessel at binigyan ng 2,000 si Raymond. Magkano usapan natin? 600, di ba? O ito, gawin na nating 2,000. Dagdagan lang natin konti ang trabaho mo, sabi ni Jessel sa ngiti. Po? Gulat pa rin si Raymond, pero hawak na nito ang 2 pirasong papel. Sa puntong yun, lumuhod si Jessel sa harapan niya. Tinanggal sa pagkakahigpit ang sintro nito at binaba ang shorts nito. Wala nang nagawa si Raymond sa oras na yun. Napapikit na lang ang may edad na lalaki at sa huli ay napangiti. Maya-maya lang ay namalayan na lang ni Raymond ang sarili sa kama kasama ang magandang dalaga. At sa puntong yun ay tuluyang binigay ni Raymond ang nais ni Jessel nang tuluyang umuga ang matibay na kama. Gandang-ganda si Raymond habang kaharap ang dalaga na halos mabaliw sa tindi ng tinatamasang alapaap. Halos hindi mabilang ng 2 kung ilang beses may nangyari sa kanila ng araw na yun. At hindi nila alintana ang estado nila sa buhay dahil sa sitwasyon nila ay parehas silang nag-enjoy at sumaya. Maya-maya pa ay napahiga na lang sila sa pagod. Napayakap si Jessel sa matipunong construction worker. Akalain mo yun? Isang model na gaya mo'y may tinatago din pala, saad ni Raymond. Manong naman, syempre tao lang din naman ako no? At may pangangailangan din. Nakangiting sagot ni Jessel. Bago bumalik sa trabaho si Raymond, ay pinabaunan muna siya ni Jessel ng isang matamis na halik sa labi. Ngiting-ngiti naman na bumalik sa site si Raymond dahil sa isang hindi malilimutan at hindi pangkaraniwang karanasan niya bilang isang construction worker na alam niyang minsan lang kung dumating. Kahit alam niyang imposible, ay umaasa pa rin si Raymond na muli silang magkukrus ng landas ni Jessel. Hanggang dito na lang po ang ating istorya at sana'y nagustuhan niyo.